Yo, Kong! Yes, Godzilla! What's up? Pababantayan ko sana sa yung pamangkin ko eh. May pamangkin ka pala? Oo, meron eh. Need ko kasi mag-grocery. Medyo gutom na siya eh. Oh, sure. Maliit na bagay lang yan. Uy, salamat ha. Junior, tawag ka ni Uncle Kong. Oh my gulay! Ito nga ang figure na re-review natin for today. This is the Bandai Namco Banpresto Godzilla -1. Cute. And before we start sa review natin dito, special shoutout muna kay Biggie's Vlog na siyang nagpadala ng figure na re-review natin ngayon. Special shoutout sa iyo, bro, for sponsoring this video. And pag binili natin siya, ganyang klaseng packaging. Meron siya sa harap and sa likod, and at the side, on the other side, and on top, and at the bottom. Yan. And pag na-unbox natin siya, nakalagay lang siya dito sa isa pang supot. So yan, supot na natin yan. Pag na-unsupot natin siya, nandito na ang ating cute na Godzilla. Check natin yung kanyang details. Yan. Ganda nung mata, oh. Maayos yung pagkaka-paint. Actually, pag tinignan mo siya, para siyang naka-weathered talaga na may pagka-brown pa. Yan, sa side, sa likod. Ang cute ng buntot niya. Ang sarap pisain ng buntot. Yan sa ilalim. Ayan, oh. Toho. Markings niya. Ibabaw. And isa sa mapapansin nyo magandang details dito is yung kanyang, yan, yung texture niya, oh. Simula dito sa head niya, pababa dito. Ang galing, oh. Ganda, eh. Ang ganda ng details. Although, mapapansin nyo talaga dito agad yung seam line niya. Yung line na nagko-connect sa buong figure natin. Yan. Hindi na nila gaanong naitago yun. Pero still, okay pa rin naman yung pinaka-overall itsura niya. Parang nangangati ako na pinturahan to. Gusto kong lagyan ng blue color itong mga dorsal niya dito sa likod. Wala nang any articulation itong Godzilla natin na ito. Pang display lang talaga siya. Now, para sa height ng Godzilla natin na to is around 5 inches lang siya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating SHM na Godzilla knockoff version yan. And also our knockoff version ng Kong. And knockoff version din ng Mecha Godzilla. Ang laki talaga ni Mecha Godzilla. Our Hammond Collection Triceratops. Our Hammond Collection Dr. Alan Grant. And Super Mario Bros. Bowser. Yan. So yan ang ating high comparison. If you are planning to buy this chibi Godzilla -1 natin dito, ang price range niya is around 700 up to 1,000 pesos. Depende na lang ulit kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Banpresto Godzilla -1 figure. What do you think of this Godzilla -1? Is it a go for you or too cute for you? For me, I think maganda to kung talagang Godzilla collector ka. At least magkaroon ka ng ganitong klaseng variant. Ang cute niya kasi talaga eh. Parang maganda nga din siya ilagay sa dashboard ng mga sasakyan eh. Maganda nga kung gumagalaw-galaw pa yung ulo niya. Although wala na nga siyang any articulation, pero pagdating sa details niya, sa paint, sa weathering sa kanya, sa mismong texture nung skin niya, sulit mo pa rin naman yung pinaka-aesthetic look niya. Ang pinaka-downside lang talaga na napansin ko, mabilis mo rin mapapansin yung seam line niya dito. Sana mas naitago nila ng maayos or naihabol nila sa mga korte sana ng mga molds or texture ng skin niya para hindi lang gaanong halata. Kasi pag medyo straight lang talaga yung line, parang halatang pinatong lang ng ganun and pinagdikit yung dalawang pieces na yun. Pero overall pa rin, kung pang di-display mo lang naman siya, super ganda pa rin and super cutie pa rin ng Godzilla natin na ito.